Good morning, class. Good morning, sir. So ngayong araw, ibabahagi ko sa inyo ang inyong mga grado sa unang quarter. Naibahagi ko na sa inyo ang inyong mga grado, kaya kung may problema kayo sa inyong mga grado, kayo mismo ang gumawa ng grado ninyo. Maraming salamat. Hindi ko maintindihan. Ginagawa ko naman lahat ng aking makakaya para mapasa lahat ng grades ko. Pero bakit ganito ang aking grado? Sumasang-ayon ako. Isa pa akong scholar. Gusto ko naman patunayan sa ating teacher na karapat dapat ito yung grade ko. Yan pala yung problema niyo. Ako nga pala, medyo close kami ni sir. Mas madali ang buhay kapag may connection. Hindi patas yan. Kahit kagaya kong biktima ng pambubuli, parang pinapakita nila na hindi namin kaya. Hahaha! Wala namang pakialam si teacher. Ang mahalaga, makapagtapos ka. Hindi mo naman kailangang maging mabait para makakuha ng mataas na grado. Ito ang problema, hindi nyo nakikita ang tunay na pagsisikap at kakayahan namin. Nagkatinginan ang mga estudyante ng hindi makapakali at pinagdedebatehan ng mga estudyante kung isusumbong ba nila ang hindi patas na sistema ng grading sa opisina ng guidance counselor. Kung magsusumbong tayo, mapapahamak pa ako. Ano yung scholarship ko? Ano sasabihin ng teacher natin? Pero kung hindi natin gagawin, magpapatuloy ang ganitong sistema. Walang hustisya. Dapat may gumawa ng aksyon. Kung hindi, pati yung mga estudyante ay magdurusa. Paano naman yung mga malapit kay teacher gaya ko? Haha! Wala akong pakialam. Dapat patas lang ang pagtrato ng teacher sa atin. Hindi porket mabait ka or close ka sa teacher, mataas na yung grado mo. Tama ka dyan. Para mas maliwanag, pumunta na lang tayo kay teacher. Tara. Tahimik silang nag-iisip at nagdadalawang isip sa mga posibleng kahihinatnan ng kanilang gagawin. Nagpasya ang mga estudyante na harapin muna si teacher bago pumunta sa opisina ng guidance counselor. Magandang hapon, sir. Yes? Sir, hindi ko gustong magduda, pero gusto lang naming maliwanagan kung bakit ganito ang aming naging grado. Ano bang sinasabi mo? Wala namang problema kung mag-aaral kang maayos. Gusto lang namin ng patas na sistema, sir. Hindi porket may connection kayo sa estudyante, mas mataas na yung grado niya kesa sa aming nagsisikap. Gusto lang namin ng hustisya. Ayaw naman namin na maranasan din ito ng mga susunod na estudyante. Gusto yun ng hustisya? Pag-usapan natin sa guidance. Natahimik ang lahat. Nagpalitan ng tingin ang mga estudyante, puno ng pag-asa, mukhang may posibilidad na magkaroon ng pagbabago. Alam nilang nasasaktan na nila ang kanilang guro sa mga pangyayari, lalo na sa kanilang mga asal, ngunit alam din nila na hindi lang ang kanilang damdamin ang masasaktan sa anumang kahinatnan ng sitwasyong ito, kundi pati na rin ang kanilang mga magulang.